si Nico. 32 years old, pero kung tignan mo siya, parang pasan na niya ang daigdig. Dati, kapag dumaan siya, lumilingon ang mga tao dahil sa kisig at tikas niya. Ngayon, lumilingon sila dahil sa awa o kaya sa pandidiri. Nakakatawa ang tadhana, no? Dati, hawak niya ang mundo. Pero ngayon, kahit ang sarili niyang katawan, hindi na niya maunawaan. Ibalik natin ang oras. Noong buo pa ang lahat, ito si Nico noon, puno ng pangarap. Ang sabi niya sa asawa niyang si Teresa at sa anak niyang si Bella. Para sa inyo to, konting tiis lang, magiging mayaman tayo. Ibibigay ko ang mundo sa inyo. Ang tapang niya, ang yabang ng puso niya. Akala niya, sapat na ang pagmamahal para maging matibay siya sa tukso. Nakarating siya sa Australia, Sydney. Ang ganda ng lugar pero ang lamig ay tumatagos sa buto. Kayod kalabaw si Nico. Bawat dolyar na kinikita, convert agad sa peso. Padala agad kay Teresa. Ang litrato ng pamilya niya ang gasolina niya sa mga gabing mag-isa siya at nanginginig sa ginaw. Pero sa ibang bansa, ang pinakamatinding kalaban ay hindi ang trabaho, kundi ang lungkot. Sa isang inuman, nakilala niya si Caroline. Maganda, sopistikada, independent. Kung si Teresa ang ilaw ng tahanan, si Caroline naman ang apoy. Sanay si Nico sa mga babaeng nagpapapansin. Pero nung gabing iyon, nang ngumiti sa kanya si Caroline, bumaba ang depensa ng isang amang nangungulila. Nagsimula sa simpleng coffee break, kwentuhan, tawanan. Sabi ng utak ni Nico, "May asawa ka, Nico, umuwi ka na." Pero ang sabi ng puso o ng laman niya, "Minsan lang naman to, walang makakaalam. Coffee lang naman." Hindi niya alam, ang kape ay magiging dinner. Ang dinner ay magiging inuman. At ang inuman ay magiging simula ng kanyang pagbagsak. Isang gabi nalasing sila, hinatid niya si Caroline. Tumunog ang cellphone ni Nico, tumatawag si Teresa. Hinihintay siya sa video call. Ito ang sandali ng desisyon. Sagutin ang tawag ng pamilya o pakinggan ang tawag ng tukso. Pinihit ni Nico ang cellphone at pinili ang panandaliang aliw. Ang akala niya, one-time thing lang, pero hinanap-hanap niya ang init, ang kilig. Nabulag si Nico. Naging normal na ang mali. Nakalimutan niyang may Teresa siya. Nakalimutan niyang may Bella na naghihintay. Ang perang dapat para sa gatas at tuition napunta sa luho at dates nila ni Caroline. Ang katwiran niya, may trabaho naman si Teresa, kayanan niya yan. Hanggang sa nalaman ni Teresa. Siyempre, malalaman at malalaman niya, maliit ang mundo. Pero imbes na humingi ng tawad si Nico, siya pa ang nagalit. Siya pa ang nanumbat. At sa huli, binlock niya ang sarili niyang asawa. Sabi niya kay Caroline, "Okay lang, mas masaya ako dito sa'yo. Ikaw na ang buhay ko ngayon." Pero ang buhay, may paraan ng paniningil. At kapag naningil ang tadhana, mabilis at walang awa. Isang umaga, gumising si Nico na parang bato ang kalahati ng katawan. Gusto niyang sumigaw, pero bulol ang lumalabas. Stroke. Sa edad na 32, sa isang iglap, ang malakas at gwapong si Nico naging lumpo. Dinala siya sa ospital at doon niya nakita ang tunay na kulay ng kanyang paraiso. Si Caroline, ang babaeng akala niya ay mahal na mahal siya, unti-unti itong nanlamig. Pumasok ito sa kwarto, dala ang maleta. Sabi ni Caroline, "Nico, hindi ko kaya to. Hindi ako nag-sign up para maging nurse mo. Aalis na ako." Para siyang binuhusan ng asido. Tinalikuran siya ng babaeng ipinalit niya sa pamilya niya. At ang mas masakit? Bago umalis si Caroline, nilimas nito ang lahat ng ipon ni Nico. Walang itinira kahit pambili ng gamot. Iniwan siyang baldado at pulubi. Dahil walang pambayad at walang visa support, pinauwi siya ng gobyerno. Repatriated. Paglapag sa NAIA, naka-wheelchair siya. Ang payat, ang dumi, wala siyang dalang malaking balikbayan box. Ang dala lang niya ay isang maliit na bag ng maruming damit at gamot. Walang sumalubong, walang yakap, walang welcome home. Sa labas ng airport, nanginginig ang kamay niyang dinukot ang lumang cellphone.
Memoryado pa rin niya ang number ni Teresa. Tinawagan niya ang lakas ng kabog ng dibdib niya. Teresa, sagutin mo. Parang awa mo na. Patawarin mo ako. Pero walang sumagot. Cannot be reached na. Ang pinto na sarili niyang isinara ay nakakandado na ngayon. Kaya heto siya ngayon. Palaboy. Kung saan-saan natutulog. Araw-araw iniisip niya. Sana umuwi na lang ako nung gabing yon. Sa mga nakikinig, huwag kayong gagaya kay Nico. Ang pamilya hindi yan pinapalitan. Ang tiwala kapag nabasag, mahirap nang buuin. At ang panandali ang sarap, napakamahal ng kabayaran. Minsan ang kapalit ay ang lahat ng meron ka.